Tumawag pala yung aking asawa na pupunta kami doon sa may village kasi nga mayroon din doong party, which is nandoon na yung wife tsaka yung husband. And later at 5 in the afternoon pa yung kanilang misa sa Biserica. So aalis kami, si Diana is naka-ready na rin, going to the village. And hintay lang namin yung aming tatay kasi nga nandun pa siya sa kaibigan niya. So, ipapakita ko sa inyo kung anong OOTD ni Diana. Iba-iba ang kulay ni Diana kasi nakalimutan ko magdala ng kanyang pantalon. Kasi akala ko maganda yung weather today. So, nilagay ko na lang yung another color. Tingnan nyo naman si Diana. Diba? Iba-iba ang color ni Diana Alexandra. Meron siyang puti, violet, and pink. Tapos, yung shoes niya is white. Wala tayong magagawa kasi malamig sa labas. So, kailangan niyang makoveran yung kanyang paa. Dumating na pala yung aking Diyosawa, so aalis na kami papunta doon sa village. Yung mahirap lang dito sa hotel is wala silang elevator. Kaya grabe talaga yung pagod ko paakyat at pababa sa hotel na ito. Pero dito rin i-held pala yung kanilang reception later at 8 in the night. Yung travel pala going to the village ng wife is 15 minutes. Yes, malayo siya gawa. Then ito pala yung makikita mong tanawin papunta sa kanilang village. Super ganda, especially yung mga atop ng bahay. Nandito na kami sa village kung saan nakatira yung wife, pero nagtalang pa kami. Nagsala ang amon nga GPS. And finally, nandito na nga kami and super ganda talaga ng mga bahay dito. Ang lalaki at ang gaganda pa sa labas. And nandito na kami. Ang layo pala ng place ng wife. Pagdating namin is tapos na sila mag-pictorial doon sa loob. Then lumabas na sila dito para sumayaw ng ganyan. Yung kanila palang music dyan is yung kanilang Romanian song. At ito pala yung kanilang decoration sa table. At lumabas nga kami ng aking anak. At tingnan nyo naman yung napakagandang kulay red na mga roses. Nag-walking muna kami ng aking anak dito sa labas kasi umiiyak siya doon. And hindi pa sila tapos kumain. So sabi ko sa asawa ko, mag-roaming around kami. Hindi na ako kumain doon kasi nga diba kumain ako doon sa may hotel. Yung handa pala nila is barbecue and some sweets. And salads also. They have vegetable salads. Super sarap talaga manirahan sa mga villages dito sa Roe, especially na madaming mga puno ng mga prutas na hitik at mga vegetables. Gusto na rin pala sila kumain, so uwi na kami, pupunta na kami sa aming hotel. So hintay lang namin yung aking asawa. Nagstay lang pala sila dito ng mga 30 minutes, then after that, pupunta na sila sa Biserica or sa simbahan. Pero yung aking asawa is hindi na pupunta doon kasi nga napagod na siya sa biyahe. At tingnan nyo naman yung kanilang napakagandang simbahan. Simbahan niya ng Orthodox. Nakabalik na pala kami dito sa my center, galing sa village. And nandito na kami sa may harapan ng hotel. And dito rin pala i-held yung kanilang reception later. So, let's go. Nakarating na pala kami dito sa aming room, tapos inaayos ko lang yung paglalagyan ko kay Diana kasi nga pagod na pagod siya, tapos yung aking asawa is matutulog dyan sa kabilang bed. At dahil nga hindi kayo pupunta doon sa Biserica or sa simbahan, kaya magpapahinga kaming mag-anak ng bonggang-bongga at later nga pupunta kami doon sa reception. Ang kagandahan lang, yung reception is nandito sa hotel. At bago nga patulugin ng aking asawa yung aming anak, of course, mag-TikTok muna kami ni Diana. Nabuksan na pala ng aking asawa yung balcony or yung veranda, which is ito yung makikita mo, di ba? Super ganda ng view namin sa aming room kasi nakikita namin yung napakagandang park ng Michidia. At yan pala yung kanilang fontana or fountain. Tapos may mga nagagandahang mga bulaklak sa paligid at may mga stores din na madami. At dahil nga may dala kaming unan, at yan talaga yung purpose ng unan kung bakit namin dinala. Kasi si Diana, nilalagay namin yan sa paa. Tapos si Hele, kasi yan yung kanyang paboritong routine bago siya matulog. And of course, banding na rin nilang mag-ama. O diba, napaka-cute naman ni Diana.